Isang malakas na tahol ngang aso ang biglang umalingaw sa gitna ng airport. Napako ang tingin ng lahat sa isang babaeng buntis. Punong takot at lungkot ang kanyang mukha habang ang aso ay tila isinasakripisyo ang buhay nito sa desperadong pagtahol sa kanya. Walang sinuman ang nakakaalam na dahilan. Nagbulungan ang mga tao at ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Nang bigla siyang bumagsak, lahat ay napahinto sa pahinga. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa airport ng araw na iyon? Ano ang naramdaman ng aso kaya't ganun na lamang ang pananahoy? Nito panorin hanggang dulo ang nakakagulat at madamdaming katotohanan na ngayon ay ibubunyag. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like at i-comment sa ibaba kung saan kayo nanonood. Ang malawak na departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ay abala tulad ng dati. Ang mekanikal na boses mula sa public address system ang pumupuno sa espasyo at ang mayapak na nagmamadaling pasahero ay umalingaw sa makintap na sahig na gawa sa marmol. Sa tuwing bubukas ang automatic doors, pumapasok ang lamig mula sa aircon at sa labas ng mabintana tanaw, ang mga eroplanong lumilipat patungo sa kalangitan. Sa gitna ng lahat ng pang-araw-araw na eksenang ito, isang 25 taong gulang na babae na nagngangalang Angela, ang hirap na naglalakad habang hinihila ang isang maliit na maleta. Malaki ang kanyang tiyan, tila 8 buwan na siyang nagdadalang tao. Ang kanyang namumutlang mukha at hindi matatag na paglakad ay nakakuhang pansin ng ilang tao, ngunit sa isang abalang airport, walang sinuman ang nagbigay sa kanya ng espesyal na atensyon. Nakasuot si Angela ngang isang lumang kulay abo na bestida at isang itim na cardigan. Sa kabilang ng malamig na temperatura, salop butil-butil ang pawis na tumutulo mula sa kanyang no. Sa kanyang mata mayroong isang di may paliwanag na kalungkutan. Ang kanyang mga daliri na mahigpit na nakahawak sa kanyang tiket ay namumuti na sa tensyon. Now boarding for Cebu Pacific Flight 5J637 to Puerto Princesa. Please proceed to gate 12. Nang marinig ang anunsyo, lalong bumigat ang habang ni Angela. Inalalayan niya ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay at kinagat ang kanyang labi. Na may determinadong ekspresyon sa mukha, dahan-dahan siyang humakbang patungo sa security checkpoint. At doon nagsimula ang lahat. Isang matinis at apurahang tahol ang yumanig sa buong paliparan. Aw, aw, aw. Si Max, isang medical detection doc ng airport, isang masayahing golden Labrador Retriever, ay biglang lumabag sa protocol at nagsimulang tumahol ng malakas kay Angela. Ang tahol ni Max ay hindi isang simpleng babala. Ito ay parang isang sirena na nag-aanunsyong ng panganib sa buhay. Max, quiet, utos ng kanyang handler na si Marco na halatang nagulat. Ngunit si Max ay patuloy na nagpupumilit na lumapit kay Angela. Ang atensyon ng lahat ay biglang napunta kay Angela. Tila huminto ang oras, nagsimulang magbulungan ang nga pasahero. Ano kaya ang tinatago ngang babaeng yan? May bomba kaya? Drug mula terorista? Mabilis na lumapit ang mga pulis ng airport kay Angela. Ang kanilang makamay ay likas na napunta malapit sa kanilang mabaril. Pasensya na po ma'am, ngunit kailangan po namin kayong inspeksyonin sandali, sabi na senyor na pulis sa isang mariin ngunit magalang na tono. Napatigil si Angela sa kanyang kinatatayuan. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang imik. Sa kanyang muka isang ekspresyon ng pagka-resign sa halip na pagkagulat ang dumaan. Ang tahol ni Max ay lalong naging desperado. Ang tunok nito ay tila sumisigaw ngang, "Bilisan ninyo, delikado." Napuno ng tensyon ang buong airport. Isang ina na may kargang anak ang nagtakip sa mga mata ng bata habang ang nga negosyante ay naglabas ng kanilang nga cellphone upang kunan ngang video ang sitwasyon. May narinig pang bumulong na baka lumabas ito sa balita. Sa gitna ngang nga titik at bulungan, nagsimulang manlabo ang paningin ni Angela. Lalo siyang namutla. At sa wakas nangyari
ang hindi inaasahan ng lahat. Hinawakan ni Angela ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay iniunat sa hangin na tila may inaabot. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang hitsura ng matinding sakit ang bumalot sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali bumaksak siya sa sahig ng airport. Nang tumama ang kanyang maliit na katawan sa malamig na sahig ang tahol ni Max ay naging isang malungkot na pag-ungol. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa buong departure area. Tila huminto ang oras. At sa katahimikang iyon tanging si Max lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Habang nakahandusay si Angela sa malamig na sahig ng airport, nagtakbuhan ang nga tao palapit sa kanya. Mabilis na dumating ang miyembro ng airport medical team at sinimulan ng mapulis na kontrolin ang paligid. Ang detection dog na si Max ay hindi pa rin mapakali, hinihila ang kanyang tali at umiyak habang sinusubukang lumapit kay Angela. Hirap na hawak ng handler nito ang aso, ngunit ang mga mata ni Max ay puno ng purong pag-alala at desperasyon. Tumabi po kayo, parating na ang mga mediko, sigaw ngang isa sa mga paramedic. Habang umaatras ang mga tao, mabilis na sinuring ng medical team ang kondisyon ni Angela. Inilagay nila ang isang oxygen mask sa kanyang muha at sinukat ang kanyang blood pressure. Wala siyang malay ngunit mahina pa ring humihinga, mahina at irregular ang pulso niya. Napakababa rin kanyang blood pressure, sabi ngang isang babaeng paramedic. Sa hitna kaguluhan dumating sa lugar si Direktor Reyes, ang hepe NG Seguridad NG Airport. Nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, si Direktor Reyes ay isang veterano na may higit sa 30 taong serbisyo sa airport at sanay na sa pahawak ng iba't ibang krisis. Anong sitwasyon, tanong niya sa senyor na pulis? Hindi pa pumalinaw, Direktor. Bigla na lang nag-react ang detection dog sa buntis na ito at pagkatapos ay bumagsak siya. Wala naman po siyang ipinakitang kahina-hinalang kilos, pero mukhang may na-detect ang aso. Kinuskos ni Director Reyes ang kanyang baba at nag-isip sandali. Nasuri niyo na ba ang mga gamit niya? Hindi pa po. Inuna po ang medical attention. Tumango si Director Reyes at itinuro ang maliit na maleta ni Angela. Suriin niyo yan. May dahilan kung bakit nag-react ang aso. 2 pulis ang agad na kumuha ng maleta ni Angela at sinimulang inspeksyonin ito. Maingat nilang binuksan ang zipper at isa-isang inilabas ang mga laman. Ang mausisero ay nagunat ng kanilang ngalik, inaabangan kung ano ang lalabas. Ngunit ang malaman ay taliwas sa inaasahan. Ilang piraso ang ordinaryong damit pambuntis, toiletries, simpleng makeup kit at ang ID at mga dokumento sa paglalakbay ni Angela. Walang anumang ilegal o mapanganib na bagay. Wala pong kahinahinala, Director, ulat ng pulis. Si Max ay hindi pa rin mapakali. Habang pinakmamasdan, ito isang duda ang sumilay sa mamata ni Director Reyes. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Angela. Habang ginagamot siya ng paramedic, tinitigan niyang mabuti ang mukhang babae. Kumusta ang kondisyon niya, tanong niya sa paramedic. Napakadelikado po. Kailangan siyang madala agad sa ospital. Sa sandaling iyon, nagsimula ang bulungan sa pagitan ng ilang pulis. Isang batang babaeng pulis ang maingat na lumapit kay Director Reyes. Direktor, may kakaiba po, pabulong niyang sabi. Ano yon yung? Tiyan po ang babay. May mali po. Sa tingin ko po parang pagka. Tinaas ni Director Reyes ang kanyang kilay. Muli niyang tiningnan si Angela. Mukha siyang buntis, ngunit kung titingnang, mabuti tila bahagyang hindi pantay ang kanyang tiyan. Parang may matigas na bagay sa loob. Baka drug, muli bulong ng isa pang pulis. May ganyang modus po nagpapanggap na buntis para itago ang droga sa tiyan. Tumango si Director Reyes na may seryosong ekspresyon. Kailangan ng masusing medical examination bago pa siya magkamali. Dalhin ninyo siya sa airport clinic at ipasuri sa doktor. I hold ang kanyang flight.
Habang dinadala si Angela sa klinik gamit ang isang stretcher petuloy na sinusundan sila ni Max. Sinubukan ngang handler nitong si Marco. Napakalmahin ang aso ngunit hindi humuhupa ang pagkabalisa nito. Bakit ganyan ka-agresibo ang asong yan, tanong ni Director Reyes kay Marco. Hindi ko po alam, sir. Si Max po ay karaniwang kalmado at well-trained. Ngayon ko lang po siya nakitang. Ganito sagot ni Marco na may pag-alala. Si Max ay isang medical detection dog kaya't kaya niyang makaamoy ng sakit o medical abnormalities pero hindi pa siya nag-react ng ganito katindi. Nag-isip sandali si Director Reyes. Daling niyo ring angzo sa klinik. Baka mayroon talagang problemang medical ang babae. Sa airport clinic sinimulan ng doktor at mga nurse na suriin si Angela. Wala pa rin siyang mali at patuloy na bumabaksak ang kanyang blood pressure. Kumuha ang doktor ngang isang portable ultrasound machine at sinuri ang tiyan ni Angela. Isang mabait at bihasang nurse na nasa huling bahagi ng 20s ang humawa sa kamay ni Angela. Okay lang yan, nandito kami para tulungan, kamarahan niyang sabi kahit alam niyang hindi siya maririnig ni Angela. Nang ilapat ng doktor ang ultrasound probe sa tiyan ni Angela, isang malabong imahe ang lumitaw sa monitor. Biglang nanigas ang mukha ng doktor. Ito'y natigilan ang doktor at tiningnan itong mabuti. Anong problema, Dok? Tanong ni Direktor Reyes. Ang babaeng ito. Totoong buntis, seryosong sabi ngang doktor. Ngunit napakasama ngang sitwasyon. Sa labas ng pinto narinig ang pag-iyak ni Max. Halos hindi na mapigilan ni Marco ang aso. Papasukin niyo ang aso, biglang sabing doktor. Po, natatakang tanong ni Director Reyes. Baka may na-detect na ang aso. Ang medical detection dog ay may pambihirang kakayahan. May nga na ipinasok ni Marco si Max sa loop. Nakapagtatakapagkapasok na pagkapasok ay kumalma agad si Max. Lumapit siya sa tabingang kamay ni Angela at marahang idinikit ang kanyang ilong sa tiyan nito. Kahanga-hanga sabi ng doktor. Na-detect ng aso ang panganib sa kanila. Sa kanilang dalawa. Kanilang dalawa, tanong ni Director Reyes. Parehong nasa panganib ang ina at ang sanggol. Base sa ultrasound, ang fetus ay nasa matinding stress. At ang mas malalamay, mga senyales ng internal bleeding ang ina. Kung nakasakay siya sa eroplano, hindi na tinapos ang doktor ang kanyang sasabihin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa klinik. Lahat ay iisa ang iniisip. Kung wala si Max, si Angela at ang kanyang sanggol ay maaring namatay na sa himpapawid. Kailangan siyang dalhin agad sa PGH Philippine General Hospital, desididong sabi ng doktor. Maaring kailanganin ang emergency C-section. Habang mabilis na inihahanda ng manor si Angela para sa paglipat, na patingin si Director Reyes kay Max. Ang aso ay kalmado nang nakaupo sa tabingang kama ni Angela, bahagyang iwinawagaywe ang kanyang buntot. Kahanga-hangang nilalang bulong ni Director Reyes. Nun bahagyang nakamalay si Angela. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at lumingon sa paligid na may halong pagkalito. Nasaan ako? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nasa airport clinic po kayo, marahang sagot ng head nurse. Huwag po kayong mag-alala, ililipat na po kayo sa ospital. Sumilay ang takot sa mga mata ni Angela. Kailangan kong pumunta sa Palawan. Pakiusap, lumapit si Director Reyes. Paumanhin, ma'am, ngunit napakadelikado ang kondisyon ninyo at ng inyong sanggol. Hindi kayo maaring lumipat. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Angela. Hindi pakiusap. Doon ko gustong tapusin ang lahat. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Malinaw ang kahulugan nito. Si Angela ay papunta sa Palawan upang kitilin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang sikretong ng isang sugatang kaluluwa ay nabunya at isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa airport clinic. Ang katahimikan ay binasak ng papalapit na tunog ng sirena ng ambulansya. Matapos ang nakakagulat na pag-amin ni Angela, mas naging apurado ang pagkilos ng medical team. Hinawakan ng mahigpit ng head nurse ang kamay ni Angela at marahang sinabi,
Okay lang yan. Huwag kang susuko. Maliligtas kayong dalawang anak mo? Tumingin lamang si Angela sa kisame na may blangkong mata. Patuloy na dumaloy, ang luha ngunit ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagsuko. Tila isang taong matagal nang dinadaganan ng bigat ng buhay at wala ng lakas para lumaban. Sinuri muli ni Dr. Villanueva ang vital signs ni Angela. Patuloy na bumabagsak ang blood pressure. Lumalala ang internal bleeding. Sa sandaling iyon pumasok ang mga paramedic sa klinik. Mabilis nilang inilipat si Angela sa isang stretcher at ikinonekta ang mga kinakailangang kagamitang medikal. Isang oxygen mask ang isinuot sa kanyang mukha at isang IV line ang itinusok sa kanyang braso. Malala pa rin ang internal bleeding ngunit mukhang kaya nating siyang ilipat nang ligtas paliwanag ni Dr. Villanueva sa mga paramedic. Nakausap na namin ang emergency room ng PGH at naghahanda na sila. Nang makitang, dinadala si Angela palabas muling nabalisa si Max, umiyak siya at sinusubukang sumunod. Paano po ang aso? Tanong ni Marco. Nag-isip sandali si Dr. Villanueva at sinabi maaring kakaiba itong pakinggan pero mas mabuting isama natin ang aso. Maaari niyang ma-detect ang mga pagbabago sa kondisyon. Neke, pasyente at baka makaramdam din ne kapanatagan ang pasyente sa presensya niya. Tumango si Director Reyes. Pinapayagan ko. Marco sumama ka sa ambulansya kasama ang aso. Habang umalis ang ambulansya na may malakas na sirena bahagyang nakamalay si Angela. Malabo ang kanyang paningin ngunit nakita niya si Max na nakaupo sa tabi niya. Nakapagtataka isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat bulong niya sa halos hindi marinig na boses. Tila naintindihan ni Max at iwinagayway nito ang kanyang buntot. Idinikit niya ang kanyang ilong malapit sa kamay ni Angela at marahang umungol. Patuloy na minumonitore ni G para medikiengi kondisyon ni Angela habang nakikipag-ugnayan sa ospital sa pamamagitan ni rádio. BPNG, paciente 80/50. Mahina at irregular ang pulso. Hindi rin stable ang heartbeat ng fetus. Biglang napangiwi sa sakit si Angela. Ang kanyang mukha ay nabalot ng paghihirap. Masakit daing niya. Agad na sinuringang paramedic ang kanyang kondisyon. Mukhang lumalala ang internal bleeding. Bilisan niyo. Mabilis na tinahak ng ambulansya ang masikip na kalsada ng Maynila. Nagbigay daan ang masasakyan sa tunog ng sirena. Ngunit ang oras ay unti-unting naubos para kay Angela at sa kanyang anak. Maya-maya may ibinulong si Angela. Yumuko ang paramedic para marinig siya. Iligtas niyo. Siya. Hindi ako. Nagulat ang paramedic sa pira-pirasong salita ni Angela. Nakikiusap. Siyang iligtas ang kanyang sanggol hindi ang sarili niya. Huwag kayong mag-alala. May liligtas natin kayong dalawa sabi ng paramedic na may kumpiyansa, unit may pag-alala sa kanyang mga mata. Tila naunawaan ang bigat na sitwasyon tahimik na ipinatong ni Max ang kanyang ulo sa tiyan ni Angela. Ang init mula sa kanyang balahibo ay tila lumilipat sa malamig na balat ni Angela. Namangha si Marco sa ginawa ni Max, bagamat isang sanay na detection doc. Ngayon lang niya nakitang nakpakita na ganitong emosyonal na koneksyon si Max. Isang espesyal na susabi NG paramedic. Tumango si Marco. Si Max ay sinanay bilang rescue dog 3 taon nang nakalipas. Pangunahing siyang sinanay para mag-detect NG medical emergencies o sakit. Ngunit ngayon ko lang nakita ang ganitong reaksyon na parang sa tao. Mabilis na dumaan ang tanawin ng Maynila sa bintanang sasakyan. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumatagos sa loob ng ambulansya. Sa ilalim ng mainit na liwanag na iyon panandaliang naging payapa ang mukha ni Angela. Tila nakatanggap, siyang aliw na matagal na niyang hindi naramdaman.
Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Biglang tumunok ang isang warning, alarm mula sa monitor. Biglang bumagsak ang blood pressure. Nasa danger level na rin ang heartbeat ng fetus. Mabilis na nagsagawa ng emergency procedures ang paramedic. Tinaasan ang daloy ng fort at dinagdagan ang supply ng oxygen. Mabilis na lumalala ang kondisyon ni Angela. Gaano pa kalayo, tanong ng paramedic sa driver. Nga 5 minuto na lang po naabisuhan na ang ospital na emergency ito. Biglang tumahol si Max. Ito ay isang tahol ngang babala tulad ng ginawa niya sa airport. Alam ngang lahat ang kahulugan nito, bilisan niyo. Sa wakas dumating ang ambulansya sa emergency room ng Philippine General Hospital. Pagbukas pa lang ng pinto sinalubong na sila ng mga doktor at nurse. Agad nilang inilipat si Angela sa loop. 27 anyos na babae, tinatayang 8 buwang buntis, malubhang internal bleeding at fetal distress. BP 70,40 mahina at irregular ang pulso, panakanakang nakakamalay. Mabilis na paliwanag ngang paramedic. Ang hepeng ER si Dr. Gomez ay agad na nakutos. Ihanda ang OR. 1. Tawagan ang OB-GYN at neonatal team. Kumuhang blood type at maghanda, 4 na unit ng O-negative. Mabilis na idinala si Angela sa operating room. Si Max at Marco ay naiwan sa entrance ng AR. Ayon sa patakaran ng ospital, hindi na maring pumasok ang aso. Nasa kamay na siya nga doktor ngayon, sabi ni Marco kay Max. Ngunit si Max ay patuloy na nakatingin sa pasilyo kung saan dinala si Angela. Punong ng paalala at lungkot ang kanyang mamata. Tila nang hihinayang nawala na siyang magagawa. Sa waiting area ng ospital, dumating si Director Reyes kasama ang 2 pulis. Nandun sila upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Angela. Ano ang nahanap niyo sa mga gamit niya, tanong ni Director Reyes. Angela Reyes, 27 anyos, taga Quezon City, ID at ilang personal na gamit lang po ang laman, sagot ng isang pulis. At nahanap din po namin ito. Iniabot ng pulis ang isang maliit na sulat. Isang gusot na papel na may sulat kamay na nangingini. Patawarin niyo ako. Hindi ko na kaya. Patawad, anak ko. Binasa ni Director Reyes ang sulat. Isang suicide note. Natahimik ang lahat. Ngayon, malinaw na ang sitwasyon. Si Angela ay papunta sa Palawan upang magpakamatay. Bakit kaya sa Palawan, tanong ng isang pulis? Marahil gusto niya ngang isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanya, malalim na buntong hininga ni Director Reyes. At ang asong ito ang nagligtas sa kanya. Si Max ay nakatingin pa rin sa dulo ng pasilyo, tila sinusubukang maramdaman ang kalagayan ni Angela. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang orasan sa waiting area ay mabagal na tumitiktak. Si Director Reyes, ang mga pulis, si Marco at si Max ay tahimik na naghihintay ng balita. Paano kaya nalaman ng aso ang kondisyon niya, tanong ng batang pulis. Sumagot si Marco. Ang mga detection dog ay may kakayahang ma-detect ang mabagay na hindi natin kaya. Ang partikular na amoy ngang sakit, pagbabago sa hormones, kahit na ang amoy ngang dugo, malamang na amoy ni Max ang internal bleeding. Kahanga-hanga, sabi ni Director Reyes. Kung wala ang asong yan, hindi na niya tinapos ang sasabihin, ngunit alam ng lahat ang nakatakot na posibilidad. Sa katahimikan ngang himpapawid si Angela at ang kanyang anak ay maaring namatay ng walang nakakaalam. Lumipas ang 3 oras. Punong-punong tensyon ang waiting area. Sa wakas, isang doktor na nakasuot ng surgical scrubs ang lumabas. Seryoso ang kanyang mukha. Pamilya po ba kayo ngen pasyenteng si Angela Reyes, tanong ng doktor. Hindi po. Kami po yung mataga-airport. Kumusta po ang lagay niya, sagot ni Director Reyes. Nag-atubilis sandali ang doktor, pagkatapos ay sinabing nasa napakadelikadong kondisyon po ang pasyente. Nagkaroon po siya ng massive hemorrhage dahil sa placental abruption at uterine rupture. Nagsagawa kami ng emergency C-section at natigil ang pagsasalitang doktor.
Lahat ay naghintay sa susunod niyang sasabihin. Biglang tinawag ang doktor para sa isang bagong emergency patient na dumating. Humingi siyang paumanhin at mabilis na umalis. Ang nanaywan sa waiting area ay lalong nabalisa habang nagtitinginan. Lumipas pa ang isang oras at sa wakas isa pang doktor ang pumasok sa waiting area. Siya ay si Dr. Santos, isang OB-GYN specialist. Angga kasama po ba kayo ni Miss Angela Reyes, tanong niya? Sa pagod na boses. Lumapit si Director Reyes. Kami po ang nga taga-airport. Hindi pa po namin makontak ang pamilya niya. Nag-isip sandali si Dr. Santos at pagkatapos ay nagpasya na ibahagi ang impormasyon. Ang pasyente at ang sanggol ay parehong nakaligtas sa kritikal na kondisyon ngunit sila ay nananatiling unstable. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Nanganib ang kanyang buhay dahil sa massive bleeding mula sa placental abruption. Nailabas namin ang sanggol sa pamamagitan ng emergency C-section at kinailangan niya ng maraming blood transfusion. Sa kasalukuyan nagpapagaling ang pasyente sa ICU at ang sanggol ay nasa NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Ano po ang lagay ng sanggol, tanong ni Marco? Lalaki po. Dahil premature mayroon siyang respiratory distress at nasa incubator. Ang susunod na ilang araw ay kritikal. Bahagyang dumilim ang mukha ni Dr. Santos pagkatapos ay lumiwanag. Ngunit kahanga-hanga ang fighting spirit ng sanggol. Sa medikal na pananaw napakababang sansa niyang mabuhay sa ganitong sitwasyon ngunit nagpapakita siyang malakas na pagnanais na mabuhay. Nakontak na po ba ang pamilya niya? Tanong ni Director Reyes. Sinubukan naming tawagan ang emergency contact na nakuha namin sa kanyang magagamit ngunit walang sumasagot-sagot ni Dr. Santos. Ang aming social worker ay naghahanap pa ng karagdagang impormasyon. Napaisip ng malalim si Director Reyes. Ang sulat na nahanap namin sa kanyang magamit, baka may paliwanag nito kung bakit siya papuntang Palawan? Nagpakita ngang interes si Dr. Santos. Anong sulat po? Iniabot ni Direktor Reyes ang sulat. Tahimik itong binasa ni Dr. Santos. Ito isang suicide note, sabi ni Jasa na biglang boses. Opo, ganun na nga po ang tila tango ni Direktor Reyes. Malamang ay plano niyang tapusin ang kanyang buhay sa Palawan. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa mukha ni Dr. Santos. Bilang isang doktor marami na siyang nasaksihang trahedya ngunit ang katotohanan ng isang batang buntis ang naktangkang kitilin ang sarili at ang kanyang anak ay labis na nakaapekto sa kanya. Kakailanganin ng pasyente ng psychiatric counseling. Pagising niya, sabi niya, at suporta mula sa social services. Sa puntong iyon, isang staff ng ospital ang lumapit kay Dr. Santos. Dok, mayroon po tayong impormasyon tungkol sa background ng pasyente. Humiling ng paumanhin si Dr. Santos at sumama sa staff. Pagbalik niya, maseryoso ang kanyang mukha. May nalaman na po tayo tungkol sa pasyente, sabi niya. Medyo komplikado ang sitwasyon. Lahat ay nakinig ng mabuti. Si Miss Angela Reyes ay taga Quezon City, nagtapos ang Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas. Nagtrabaho siya sa isang malaking design firm hanggang masiyam na buwan na ang nakalipas ngunit nag-resign siya matapos malaman na siya ay buntis. Mula nun nag-freelance na lang siya para mabuhay. Huminto sandali si Dr. Santos at bumuntong hininga. Hindi matanggap ngang kanyang nga magulang na magiging single mother siya. Dahil sa kanilang tradisyonal at konserbatibong pananaw, pinilit nila siyang magpa-abort. Nang tumanggi siya, tuluyan na silang nagputol ngang ugnayan. Tinawagan ng aming social worker ang kanyang mga magulang ngunit tumanggi silang makita ang kanilang anak. Nanigas ang mukha ni Director Reyes. Paano ang amang bata? Wala po kaming impormasyon tungkol sa kanya. Ayon sa isang kaibigan ng pasyente, tinigilan na niya itong kausapin nang malaman niyang buntis ito.
Noong una sinuportahan siya ang kanyang nga kaibigan ngunit sa mga nakalipas na buwan lalo siyang naging isolated. Nakaroon din siya nga problemang pinansyal at hindi na makapagtrabaho ng maayos dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Habang hinahaplos, ang ulo ni Max sinabi ni Marco kaya pala. Kahit hindi niya tinapos na intindihan ng lahat. Dahil nag-isa na lang nawalan ng pag-asa si Angela at nagtangkang kitilin ang sarili at ang kanyang anak. One-way ticket lang po papuntang Palawan ang dala niya dagdang pulis. Malamang wala na siyang planong bumalik. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa waiting area. Bawat isa ay nag-isip sinusubukang isipin ang pinagdaanan ng batang babae. Iniwan ng pamilya, iniwan ng ama ng kanyang anak at ihiwalay sa lipunan, mahirap isipin ang desprasyong kanyang naramdaman. Biglang itinuan ni Max ang kanyang mata inga sa direksyon NICU. Tahimik siyang umupo, tila may nararamdaman. Talagang espesyal ang asong ito, sabi ni Dr. Santos habang nakatingin kay Max. Mahirap ipaliwanag ng siyensya ngunit kung hindi dahil sa asong ito dalawang buhay ang nawala ngayon. Napangiti si Marco. Habang hinahaplos ang ulo ni Max. Si Max ay orihinal na sinanay bilang rescue dog pero hindi ko pa nakita ang ganitong espesyal na kakayahan. Para bang konektado siya sa kapalaran ni Angela at Neng, kanyang anak. Nag-isip sandali si Director Reyes at sinabi kong malalaman itong media, tiyak na pag-usapan ito ngunit mahalagang protektahan natin ang privacy at dignidad ni Ms. Reyes. Sumang-ayon ang lahat. Nagpasya, silang protektahan ang personal na impormasyon ni Angela. Sa sandaling iyon, isang nurse ang pumasok sa waiting area. Dr. Santos, nakamalay na po ang pasyente. Agad na tumayo si Dr. Santos. Kailangan ko siyang makita. Maari po ba akong sumama, tanong ni Director Reyes? May ilang bagay lang po akong kailangang kumpirmahin. Nag-isip sandali si Dr. Santos at tumango. Saglit lang po. Napakahinapang ang pasyente. Habang papunta sila sa ICU, nagsimulang maging balisa si Max. Sinubukan siyang pakalmahin ni Marco ngunit punong paalala ang mga matangang aso. Pwede po bang isama si Max, tanong ni Marco. Labis po siyang naalala. Nag-atubili si Dr. Santos. Labag sa patakaran ang pagpasok ng aso sa ICU ngunit tiningnan niya si Max. Ang nga mata ng aso ay puno ng taos-pusong pag-alala. Sige, bilang isang exception. Ngunit kailangan siyang malinis at madisinfect. Mabilis na inihanda ni Marco si Max. Sa tulong ng staff ng ospital, sumailalim si Max sa isang espesyal na proseso ng paglilinis at sabay-sabay silang naktungo sa ICU. Sa ICU nakahiga, si Angela sa kama na may maputlang mukha. Maraming kagamitang medikal ang nakakonekta sa kanya at ipinapakita ng monitor ang kanyang vital signs. Bukas ang kanyang nga mata, ngunit blanko pa rin ang nga ito. Ms. Reyes, hello. Ako po si Dr. Santos. Nasa Philippine General Hospital po kayo, marahang sabi ni Dr. Santos. Isang ekspresyon ng pakalito ang sumilay sa mga mata ni Angela. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Ang baby ko, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Buhay po ang baby niyo. Isang maliit ngunit malakas na batang lalaki, nakangiting sagot ni Dr. Santos. Nasa NICU po siya ngayon at binibigyan ng espesyal na pangangalaga. Namo ang luha sa mga mata ni Angela. Buhay siya. Nagatinginan si Dr. Santos at Director Reyes. Mayroong relief sa boses ni Angela. Noon tahimik na lumapit si Max sa tabi ng kama ni Angela. Nagulat si Angela nang makita ang aso. Ang aso mula sa airport. Ang pangalan po niya ay Max. Siya po ang detection dog na nakadetect sa delikadong kondisyon ninyo sa airport, paliwanag ni Director Reyes. Kung wala po si Max kayo at ang inyong anak ay maaring napahamak. Dahan-dahang iniunat ni Angela ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ni Max. Marahang tumugon si Max sa kanyang haplos.
Salamat bulong ni Angela kay Max. Dumaloy ang luha mula sa kanyang nga mata. Maingat na nagdanong si Director Reyes Miss. Reyes? Mayroon po ba kaming pwedeng tawagan na pamilya? O may kailangan po ba kayong? Tulong nanigas ang ekspresyon ni Angela. Wala akong pamilya. Itinawil na nila ako. Sumenyas si Dr. Santos kay Director Reyes na huwag nang magtanong. Napakahina pa ni Angela at ang emosyonal na stress ay hindi makakabuti sa kanyang pagaling. Kailangan niyo pong magpahinga ngayon, sabi ni Dr. Santos. Babalik po kami mamaya. Habang palabas na sila biglang nagsalita si Angela. Pakiusap. Pwede ko po bang makita ang baby ko, marahang ngumiti. Si Dr. Santos. Siyempre. Kapag medyo lumakas na po kayo, hahanap kami ng paraan para makita niyo siya. Isang bahagyang kislap ang bumalik sa mga mata ni Angela. Ito ay maliit ngunit isang malinaw na ningas ng pag-asa. Sa pasilyo nga, ospital, sinabi ni Dr. Santos kay Director Reyes at Marco malinaw na nagtangka siyang magpakamatay. Ngunit kasabay nito nagpapakita siyang pagmamahal sa kanyang anak. Napakakomplikado ng ganitong sitwasyon. Tumango si Director Reyes. Ngayon malinaw na kung bakit siya papuntang Palawan. Nawalan na siya ng pag-asa na palakihin ang kanyang anak ng mag-isa, walang suporta mula sa pamilya at may sakit. Pero may ningas na pag-asa ngayon, sabi ni Marco. Nakita ko sa mamata niya. Sumang-ayon si Dr. Santos. Ang kailangan niya ngayon ay hindi lang medikal na atensyon kundi emosyonal at sosyal na suporta. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Habang nausap sila, tahimik na nakatingin si Max sa direksyon ng NICU, tila binabantayan niya ang maliit na buhay doon. Sa labas ng bintana na ospital, tanaw ang mga ilaw nga bi sa Maynila, nakikislapan ang mailaw mula sa hindi mabilang na magusali. At sa gitna nga, ilaw na iyon, isang bagong kabanata ang nagsisimula sa kuwentongang isang ina at ng kanyang anak, isang kuwentongang hindi inaasahang kaligtasan na dalangang isang aso. Kinabukasan nagising ang Maynila sa mahinang tuno ngang ulan na tumatama sa mga bintana. Sa mga pasilyo na ospital, abala ang mga nurse sa pagsusuri ng mga chart ng pasyente, habang ang mga bisita ay dumarating na may dalang mga bulaklak at prutas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa ikalimang palapak sa silid ni Angela sa Echo, tahimik. Walang pamilya o kaibigan na bumibisita sa kanya. Tanging ang ulan sa labas ang bumabati sa kanya. Sa labas ning kanyang silid sa isang upuan, sa pasilyo magdamag na naghintay si Marco at si Max. Kahit tapos na ang kanilang tungkulin sa airport, hindi sila umalis dahil gusto nilang malaman ang kalagayan ni Angela at ng kanyang anak. Lalo na si Max na tila nakahanap ng bagong misyon at ayaw umalis sa ospital. Max, kailangan na rin nating magpahinga, pagod na, sabi ni Marco. Ngunit ang matapat na mga mata ni Max ay tila nagsasabing, dito lang ako. Biglang tumayo si Max na natutulog sa tabi niya at itinaas ang kanyang nga tainga. Tila may naramdaman. At bigla siyang tumakbo patungo sa pintong silid ni Angela. Max, saan ka pupunta? Gulat na habol ni Marco. Ang tahol ni Max ay umaling-aungaw sa buong board. Nagulat na naktabuhan ang mga nurse. Pakalmahin niyo po, ang aso nasa ospital po tayo, galit na sabi ng head nurse. Ngunit ang tahol ni Max ay hindi lang basta ingay. Ito ay isang babala. Isang nurse ang agad na tumakbo sa silid ni Angela at biglang namutla ang kanyang mukha. Kritikal ang pasyente, code blue, sigaw niya. Agad na naksuguran ang medical team sa silid. Biglang lumala ang kondisyon ni Angela. Nagsimula na namang magkaroon ng internal bleeding dahil sa post-surgery complications. Bumabagsak ang blood pressure. Bumababa ang oxygen saturation. Ihanda ang emergency surgery. Umaling-ongaw ang mga boses ng medical team sa pasilyo. Umatras si Marco kasama
Si Max na pagtatantong dasal na lang ang magagawa nila. Pagkalipas na, 2 oras lumabas si Dr. Santos mula sa operating room. Pagod ang kanyang mukha ngunit may kislap ng pag-asa. Mabuti na lang at mabilis nating naagapan. Nahinto na natin ang internal bleeding, paliwanag niya kay Marco. Critical pa rin ang kondisyon niya ngunit nalampasan na natin ang pinakamasama. Si Max po ang unang nakaalam, sabi ni Marco. Mukhang may naramdaman siyang kakaiba. Tiningnan ni Dr. Santos si Max na may pahanga. Isang pambihirang insting. Mahirap ipaliwanag sa medical na paraan ngunit kung hindi dahil sa babala ni Max, mas lumala sana ang kondisyon ng pasyente. Habang inililipat si Angela pabalik sa ICU, isang bagong bisita ang dumating. Si Director Reyes na may dalang isang maliit na buket ng bulaklak. Kamusta na po, bati niya kay Marco. Kalalampas lang po namin sa isa na namang krisis, paliwanag ni Marco. Salamat kay Max, mabilis kaming nakaresponda. Tumango si Director Reyes. Isang himala. Nga pala may nalaman pa kami tungkol sa pakataong pasyente. Pumunta sila sa kafeterya nga, ospital upang mag-usap. Si Angela ay nagtapos na may matataas na karangalan mula sa isang kilalang universidad. Matapos magtapos, nagtrabaho siya sa isang sikat na design firm at maganda ang kanyang performance. Ngunit nang malaman na siya ay buntis, na karanas siya ng didirektang pressure mula sa kumpanya at napilitang mag-resign. Isang karaniwang kwento sa ating lipunan buntong hininga ni Marco. Ang kanyang pamilya ay miyembro ang isang napakakonserbatibong simbahan. Nang malaman nilang magiging single mother siya, labis silang nagalit at pinilit siyang magpa-abort. Nang tumanggi si Angela, itinuring siyang kahihiyan sa pamilya at pinalayas. Dumilim ang mukhang dalawa habang nakikinig kay Director Reyes. Ang amang bata ay isang middle manager sa isang malaking korporasyon. Nang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis, pinutol niya ang lahat ng komunikasyon. Lumabas na kasal na pala siya at inalok pa niya si Angela ng pera para magpa-abort. Kaya pala siya tuluyang nag-isa, sabi ni Marco. Oh, at dahil sa makomplikasyon sa pagbubuntis, hindi na rin siya makapag-freelance nang maayos at lumala ang kanyang problema sa pera. Ilang buwan na siyang hindi nakakabayad ng renta at lumala rin ang kanyang kalusugan. Si Max, na tila nakikinig sa kanilang usapan, ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng mesa. Ang kanyang matalinong mga mata ay tila naunawaan ang kalungkutan ng tao. Nalaman na rin namin kung bakit Palawan ang pinili niya, patuloy ni Director Reyes. Ayon sa kanyang high school diary, ang pinakamasayang alaala niya ay ang isang family trip sa Palawan. Marahil sa kanyang huling sandali, gusto niyang balikan. Hindi na tinapos ni Director Reyes ang kanyang sasabihin. Biglang isang nurse ang nagmamadaling pumasok sa kafeterya. Mr. Santos, nakamalay na po ang pasyente at gusto niyang makita ang aso. Agad na tumayo si Marco at Director Reyes. Si Max, na tila naintindihan, ay agad na sumunod. Sa iko nakahiga si Angela na may maputlang mukha ngunit may buhay na sa kanyang mga mata. Bahagya siyang ngumiti nang makita si Max na pumasok. Salamat, mahina niyang sabi, ngunit puno ng sinseridad. Maingat na lumapit si Max sa kama at umupo kung saan abot siyang ang kamay ni Angela. Dahan-dahang inyunat ni Angela ang kanyang kamay at hinaplos ang malambot na ulo ni Max. Ang baby ko. Kamusta na siya, tanong niya kay Dr. Santos. Stable po. Maliit pero isang malakas na bata, nakangiting sagot ni Dr. Santos. Namuo ang luha sa mata ni Angela. Pwede ko po ba siyang makita, nag-isip sandali si Dr. Santos at tumango. Mahirap pa pong lumipat ngayon pero ipapakita ko po sa inyo ang litrato niya. Kumuha siya ng isang tablet at ipinakita ang litrato ng sanggol. Isang maliit na nilalang sa loob ng incubator. Napapaligiran ng maraming kagamitang medikal, ngunit ang kanyang anyo ay isang malinaw na himalangang buhay. Hindi napigilan ni Angela ang pag-iyak. Napakalit niya. Patawat anak. Okay lang po, Miss Reyes.
Mas malakas ang baby niyo kaysa sa inakala niyo pagalo ni Dr. Santos. Mahirap sa simula pero sa paglipas ng panahon lalaki siyang malusog. Patuloy na tinitigan ni Angela ang screen. Halo-halong emosyon ang naglalaro sa kanyang isipan, pagsisisi sa kanyang desperadong desisyon, pagmamahal ng isang ina at takot sa isang hindi tiyak na hinaharap. Hindi po yata ako magiging mabuting ina, sabi niya sa wakas. Wala po akong kahit ano. Walang bahay, walang pera, walang pamilyang tutulong. Lumapit si Director Reyes. Ms. Reyes, hindi po kayo nag-isa. May mga paraan po para matulungan kayo. Pero sino? At bakit puno ngang? Pagdududa ang boses ni Angela. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ngang. Silit at isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang pumasok. Siya ay isang social worker na may mabait na ngiti. Hello, Angela. Ako po si Mrs. Cruz, ang social worker na ospital marahan niyang sabi. Gusto po naming tulungan kayo at ang inyong anak. Nalilito pa rin si Angela. Masyado na siyang matagal na nag-isa, kaya't ang biglaang atensyon at tulong ay parang hindi totoo. Bakit niyo po ako tutulungan, tanong niya? Dahil bawat buhay ay mahalaga na, kangiting sagot ni Mrs. Cruz. Mahalaga ka at mahalaga rin ang anak mo. Biglang tumunog ang isang warning alarm mula sa monitor ni Angela. Mabilis na bumabagsak ang kanyang blood pressure. Masyadong na-excite ang pasyente, lumabas po muna kayo, sabing nurse. Nabalisa si Max ngunit sumunod si Marco sa utos at inilabas ang aso. Habang naghihintay sa labas, dumating ang balita na naging stable na muli ang kondisyon ni Angela. Ngunit sinabi ngang doktor na kailangan pa niya ngang mas maraming pahinga. Napakababa po ang kanyang psychological state, paliwanag ni Dr. Santos. Pinagdududahan niya ang kanyang sariling halaga. Iniisip niyang hindi siya magiging mabuting ina para sa kanyang anak. Kaya pala siya nagpasyang pumunta sa Palawan bulong ni Director Reyes. Inisip niyang mas magiging mabuti ang buhay ng bata kung mawawala siya. Habang nag-usap sila, tahimik na nakaupo si Max sa labas, kupintong silit ni Angela naghihintay. Ang kanyang nga mata ay punong katapatan at pagnanais na protektahan. Pakalipas ng ilang oras, muling nakamalay si Angela. Sa pagkakataong ito, mas kalmado na siya. Nakatingin siya sa ulan sa labas ng bintana. Tahimik siyang nilapitan ng head nurse. Kamusta na po kayo? Dahan-dahang lumingon si Angela. Nurse, may hilingin po sana ako. Ano po iyon? Kung may mangyari po sa akin, sana po alagaan ninyong mabuti ang anak ko. Nangingini ang boses ni Angela para makaroon siyang mas magandang buhay kaysa sa akin. Hinawakan ng head nurse ang kamay ni Angela. Huwag po kayong mag-isip ngang ganyan. Gagaling po kayo at makakaroon kayo ngang masayang buhay kasama ang inyong anak. Umiling si Angela. Hindi po ako handa. Wala po akong kahit ano. May oras pa po, pag-alo ng nurse. Sa ngayon mag-focus po kayo sa inyong paggaling. Natahimik sandali si Angela, pagkatapos ay nagtanong na may determinasyon. Pwede ko po bang makita ulit si Max? Ngumiti ang nurse. Siyempre. Naghihintay lang siya sa labas. Nang muling pumasok si Max sa silid, isang pakiramdam ngang kapanatagan ang bumalot kay Angela. Tahimik na umupo si Max sa tabi ngang kamatila isang bantay. Biglang nakaramdam si Angela ng kakaibang kapayapaan. Natatakot pa rin siya sa hinaharap, ngunit sa sandaling iyon naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Patuloy na umulan sa labas. Ngunit sa pagitan nga, ngulap isang sinanga araw ang tumagos. Tila isang paalala na sa gitna nga kadiliman laging may pag-asa. Tahimik ang silid, ngunit sa katahimikang iyon gumalaw ang ngalabi ni Angela. Isang napakahinang tuno na walang nakarinig, ngunit tila narinig ni Max. Iligtas niyo siya, hindi ako. Tinaas ni Max ang kanyang makatainha. Lumapit pa siya sa kama
at ipinatong ang kanyang ulo malapit sa kamay ni Angela. Gamit ang kanyang natitirang lakas muling bumulong si Angela. Pakiusap iligtas niyo ang baby. Huwag na ninyo akong alalahanin. Ito ay isang tahimik na pakiusap. Tila isang huling-hiling ng isang ina. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Sa labas ng operating room ng Philippine General Hospital, mabigat ang tensyon. Si Dr. Santos at ang kanyang team ay nagsasagawa ng ikatlong operasyon para iligtas si Angela at ang kanyang anak. Ang katawan ni Angela na nanghina na mula sa dalawang naunang operasyon ay muling naharap sa isang krisis. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng OR ay isang paalala na ang kapalaran ng isang ina at anak ay nasa bingit ng kamatayan. Sa waiting area naroon, si Director Reyes, ang pulis na si Officer De La Cruz, si Marco at si Max. Halos hindi sila nag-usap, bawat isa ay abala sa sariling pag-isip. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ay nagpapatingkad sa kanilang mga nakalalang mukha. Parang hindi totoo ang lahat ng ito, sabi ni Officer De La Cruz. Kahapon lang pinaghihinalaan natin siya. Akala natin drug mula o terorista, pero isa lang pala siyang desperadong babae. Tumingin si Director Reyes sa labas. Ang araw ay papalubok na sa magusalingang Maynila. Ang unti-unting pakdilim ngang lungsod ay tila sumasalamin sa kapalaran ni Angela. Mahigit 30 taon na ako sa airport, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Libu-libong tao ang dumadaan araw-araw. Nakikita natin ang kanilang mga mukha, pero hindi ang kanilang mga kwento. Hinaplos ni Marco ang ulo ni Max. Kaya mas lalo akong humahanga kay Max. Mas marami siyang nararamdaman kaysa sa atin. Emosyon, kondisyon ng katawan kahit na intensyon. Tumingin si Max kay Marco, ang kanyang matalinong mga mata ay puno ng pag-unawa. Nakalimutan na yata natin kung gaano tayo konektado sa isa't isa, sabi ni Officer De La Cruz. Akala ni Angela ay nagisa na siya, pero ang buhay niya ay konektado pala sa ating lahat, kahit sa isang aso. Tumango si Director Reyes. Natutunan niya sa insidenteng ito na ang tunay na seguridad ay hindi lang proteksyon mula sa pisikal na banta, kundi mula sa koneksyon at pag-aalaga ene tao. Naisip ko kung gaano kadesperado ang sitwasyon niya, sabi niya. Social stigma, pagtalikot ng pamilya, problemang pinansyal. Ang pagpunta sa Palawan ang tanging paraan na nakita niya. Pero ngayon iba na. Dahil nandito tayo, puno ng pag-asang, sabi ni Marco. Ang kanyang masalita ay nag-iwan ng katahimikan. Isang araw lang ang nakalipas, hindi sila magkakakilala. Ngunit sa harap ng krisis ng isang buhay, sila ay naging isa. Biglang tumayo si Max at tumingin sa pinto NGOR, lahat ay napatingin dun. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Santos, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Pagod ang kanyang mukha at may bakas ng matinding paghihirap sa kanyang mamata. Ano pong nangyari, Dok? Tanong ni Director Reyes. Bumuntong hininga ng malalim si Dr. Santos. Napakakomplikado ngang sitwasyon, sabi niya sa wakas. Nalagpasan ng pasyente ang ikatlong operasyon, ngunit napakaraming dugo ang nawala sa kanya at maraming organ ang naapektuhan. Natahimik ang lahat at ang sanggol pumaingat na tanong ni Marco. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Dr. Santos. Ang sanggol, nakakagulat, ay stable na. Siyempre dahil premature siya, kailangan pa rin ng masusing pag-alaga, ngunit napakatibay ng kanyang katawan. Lahat ay nakahinga ng bahagya, ngunit ang kondisyon ni Angela ay nananatiling nakababahala. May pag-asa pa po bang gumaling si Angela? Tanong ni Director Reyes. Nag-isip si Dr. Santos at tapat na sumagot. Ang susunod na 48 oras ay kritikal. Ang kanyang katawan ay sumailalim na sa 3 malalaking operasyon at napakahina na. Sa medikal na pananaw, hindi mataas ang tsansa. Muling bumaksak ang katahimikan.
Marahang umungol si Max. Ngunit hindi laging nabibigay nga, tiyak nasagot ang medisina dagda ni Dr. Santos. Minsan ang kagustuhang mabuhay nga, pasyente at ang suporta ngam nga nasa paligid niya ay nakakagawa ngang himala. Biglang nakpakita nege determinasyon si Officer de la Cruz. May, magagawa po ba kami sa... Ngayon maghintay lang po tayo, sabi ni Dr. Santos. Ililipat ang pasyente sa ICU para sa 24-hour monitoring. Mas mabuting magpahinga na rin kayo. Ngunit walang sinuman ang may balak umalis. Pwede po bang pumasok si Max sa ICU, tanong ni Marco. Naramdaman niya ang pagbabago sa kondisyon ng pasyente kanina. Nakatubili si Dr. Santos. Mahigpit na ipinakbabawal ang mahayop sa ICU. Ngunit espesyal ang sitwasyong ito. Hindi ko maaring opisyal na payagan, pero pabulong niyang sabi baka pwede mamayang gabi kapag nagroronda ang manors. Tumango si Marco bilang pasasalamat. Lumipas ang oras. Lumalim ang gabi. Bandang hating gabi, isang head nurse ang tahimik na pumasok. Pwede ko po bang hiramin sandali si Max? Nagiging unstable na naman po ang kondisyon ni Angela. Agad na tumadyo si Marco at sumunod si Max. Sa ICU napapaligiran si Angela ng mamakina. Maputla ang kanyang mukha, mahina ang pahinga. Lumapit si Max at marahang idinikit ang kanyang ilong sa kamay ni Angela. Sa isang iglap, tila isang himala, bahagyang naging stable ang heart rate monitor. Nagulat ang head nurse. Nakapagtataka. Tahimik na umupo si Max sa tabi ngamay ni Angela, tila babantayan siya buong gabi. Nakatubili sandali ang nurse, pagkatapos ay nakdesisyon. Labak man sa patakaran, mukhang mas mabuting manatili si Max dito. Tila may espesyal na koneksyon sila. Nagpasalamat si Marco. Nung gabing iyon, binantayan ni Max si Angela. Pagpalik ni Marco sa waiting area, ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Nakakapagtaka ang buhay, sabi ni Director Reyes. Araw-araw libu-libong tao ang nakakasalubong natin, pero minsan napapasok tayo sa buhay nga, isang taong hindi natin kilala. At binabago rin ito ang ating buhay, dagda ni Officer de la Cruz. 3:00 ng madaling araw ang oras kung kailan pinakamalabo ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Magpahinga muna tayo, mungkahini. Director Reyes, magpalitan tayo sa pagbabantay. Sumang-ayon ang iba, ngunit walang makatulog. Ang kanilang isipan ay puno nga alalahanin para kay Angela, sa kanyang anak at kay Max. 5:00 umaga, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa ICU. Nagtakbuhan ang medical team sa silid ni Angela. Agad na tumayo ang tatlo. Anong nangyayari, tanong ni Director Reyes sa isang dumadaang nurse. Biglang lumala ang kondisyon ngang pasyente, sagot ng nurse. Parating na si Dr. Santos. Napuno ngang takot ang kanilang nga dibdib. Ito na ang sinasabing kritikal na sandali. Narinig nila ang paiyak ni Max sa labas ng ICU. Ilang minuto ang lumipas at dumating si Dr. Santos. Seryoso ang mukha. Naghintay sila ng may kaba. Ang oras ay tila bumagal. Pagkatapos ng 15 minuto, lumabas si Dr. Santos. Mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Lahat ay naghintay sa kanyang sasabihin. Ang pasyente. Nagsimulang magsalita si Dr. Santos, ngunit huminto. Isang nurse ang nagmamadaling tumakbo. Dok, may tawag po mula sa NICU. Ang kondisyon ng sanggol. Nanigas ang mukha ni Dr. Santos. Isang bagong krisis. Ang tunog nga emergency code ang mayapa ngang mamadaling medical staff ang peungol ni Max. Sa gitna ngang lahat ng kaguluhan, tumingin si Director Reyes sa labas. Ang unang sinangang araw ay nagsisimulang sumilip sa kalangitan ng Maynila. Isang bagong araw. Ngunit anong araw ito para kay Angela at sa kanyang anak? Tahimik siyang nagdasal. Naniniwala pa rin siya sa himala. Sa harap nila muling lumitaw ang nurse. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Biglang naging unstable ang kondisyon ng sanggol. Ngunit mabilis na naagapan ng medical team at ngayon ay stable na ulit. Lahat ay nakahinga ng maluwag.
Noon bumalik si Dr. Santos kasama ang neonatologist na si Dr. Gomez. Isang kamangha-manghang bagay ang nangyari, emosyonal na sabi ni Dr. Santos. Kasabay ngang paglala ng kondisyon ni Angela nakaroon din ng krisis ang sanggol. Ngunit pareho silang biglang bumuti na hindi namin inaasahan. Mahirap ipaliwanag sa medikal na paraan dakdak ni Dr. Gomez para bang konektado ang kanilang buhay. Sabay silang gumagaling sa iisang petan. Biglang kumalma si Max. Nararamdaman din yata ni Max, sabi ni Marco. Pwede po ba naming makita si Angela, tanong ni Direktor Reyes. Saglit lang, sabi ni Dr. Santos. Sa ECU wala pa ring malay si Angela, ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Nakakaroon na ang kulay, ang kanyang dating maputlang pisngi, at mas malalim na ang kanyang pahinga. Biglang gumalaw ang daliri ni Angela. Isang maliit na paggalaw, ngunit sapat para makuha ang atensyon ng lahat. Nakakamalay na yata siya, sabi ni Dr. Santos. Bihira ito. Lumapit si Max at idinikit ang kanyang ilong sa kamay ni Angela. Muling gumalaw ang kanyang daliri. Paglabas nila sa silid, ipinaliwanag ni Dr. Santos mas malakas si Angela kaysa sa inaakala natin. May pag-asa na. Ipinaliwanag din ni Dr. Santos. Gomez na ang sanggol ay nagpapakita rin ng pambihirang lakas. Isang ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ni Director Reyes. Isang himala. Sa cafeteria, habang nag-aagahan, pinag-usapan nila ang hinaharap. Mahihirapan pa rin si Angela kahit gumaling siya, sabi ni Officer de la Cruz. Nagsimula na kaming mag-ipon ng pondo sa airport, sabi ni Director Reyes. Ganoon din po sa aming komunidad ng mga dog handler, sabi naman ni Marco. Biglang tumunog ang cellphone ni Officer de la Cruz. Ang kwento ni Angela kumakalat na sa social media. Ipinakita niya ang isang artikulo, detection dog, iniligtas ang buhay ng buntis at sanggol sa airport. Puno ito. NG, NG, komento NG, suporta. Ang lakas enerhiya internet, sabi ni Direktor Reyes. Umaga na at nagsimulang dumating ang hindi inaasahang bisita sa ospital, mga staff ng airport, makaparamedic at kahit makaordinaryong mamamayan na nakabasa ng balita may dalang makaregalo at card. Tanghali, isang magandang balita ang dumating, tuluyan ng nakamalay si Angela. Mahina pa rin siya, ngunit mas malinaw na ang kanyang mamata. Ngumiti siya nang makita ang mabumisita. Salamat po sa inyong lahat. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng buhay. Lumapit si Max at hinaplos ni Angela ang kanyang ulo. Lalo na sa iyo, salamat. Naluha ang lahat sa eksenang iyon. Ang baby ko po, tanong ni Angela. May anak ka ng lalaki, na kangiting sagot ni Dr. Santos. Malit pero napakalakas. Napayak si Angela, luhang pasasalamat. Gusto ko po siyang makita. Mahirap pa po siyang dalawin, pero ihahanda namin ang isang video call, sabi ni Dr. Santos. Nang ipakita ang live video mula sa NICU, nakita ni Angela ang kanyang anak sa incubator. Ang munting dibdib nito ay malakas na tumataas baba. Anak ko, bulong niya, hinahaplos ang screen. Sa isang iglap tila, isang himala iminulat ng sanggol ang kanyang mamata. Kilala ka niya, gulat na sabi ni Dr. Gomez. Napakabihira nito. Umiyak si Angela habang nakatingin sa screen. May pangalan na po ba siya? Tanong na. Head nurse. Nag-isip si Angela. Pag-asa. Gusto ko siyang pangalan ng Pag-asa. Isang perpektong pangalan para sa isang batang ipinanganak mula sa desperasyon, ngunit ngayon ay simbolo ng pag-asa. Tahimik ang silid, ngunit sa katahimikang iyon naramdaman ng lahat ang kahalagahan ng buhay at koneksyon. Si Max ay tahimik na nakaupo, tila tapos na ang kanyang misyon. Sa labas, maningning ang sikat ng araw. Isang bagong simula para kay Angela, Pag-asa at Max. 3 buwan ang lumipas. Ang init ng panahon ay nagsimulang bumalot sa Maynila. Namumulaklak ang mga bougainvillea
at ang mga tao ay nagsisimula nang magsuot ng maninipis na damit. Sa labas nga, Philippine General Hospital, dahan-dahang lumabas si Angela bitbit ang isang baby carrier. Hindi pa ganap na stable ang kanyang paglakat ngunit ang kanyang mukha ay ibang-iba na. Punong buhay ang kanyang mga mata at mayroong isang banayat na ngiti sa kanyang mga labi. Sa loop kang carrier, mahimbing na natutulog si Pag-asa. Sa likod, nilabong pagmamalaking naglalakat si Max. Opisyal na siyang miyembro na pamilya ni Angela. Sa tulong ni Marco at Namaga, autoridad sa airport si Max isang retiradong detection doc na ay inampon ni Angela. Sa Labaingay Hospital, maraming tao ang naghihintay, si Director Reyes Officer de la Cruz Marco Dr. Santos at iba pang staff ng Gay Hospital. Congratulations Angela Bati ni Dr. Santos. Isang gimala ang gayong pagaling. Salamat po sa inyong lahat. Lalo na kay Max, sabi ni Angela. Angela, may magandang balita kami, sabi ni Director Reyes. Iniabot ang isang sobre. Maraming tao ang nag-abot ng tulong. Ito ay mga donasyon mula sa buong bansa. At ito pa, sabi ni Officer de la Cruz. May mga kumpanyang nakakita sa iyong design portfolio at nag-alok ng work from home na trabaho. Mayroon ding mga NGO. Para sa mga single mother na gustong tumulong. Hindi makapagsalita si Angela. Ilang buwan lang ang nakalipas, naramdaman niyang nag-isa siya sa mundo. Ngayon nakahanap siya ng bagong pamilya. Maraming salamat po. Paano ko po kayo masusuklian? Hindi mo kailangang suklian, nakangiting sabi ni Director Reyes. Ang makita kayong masaya ni Pag-asa ang pinakamalaking regalo para sa amin. Sa sandaling iyon nagising si Pag-asa. Tumingin siya sa paligid ng may kuryosidad. At nakakagulat, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Ang unang ngiti nga, baby, masayang, sabi nga head nurse. Maingat na binuhat ni Angela si Pag-asa. Saan na po kayo pupunta ngayon? Tanong ni Dr. Santos. Sa aming bagong tahanan, sagot ni Angela. Sa tulong ninyo nakakuha po kami ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Isang lugar para sa aming pamilya, ako, si Pag-asa, at si Max. Iwinagaywe ni Max ang kanyang buntot, tila naiintindihan ang lahat. Isang buwan ang lumipas. Sa isang maliit na parke sa Quezon City, nakaupo si Angela sa isang bench, pinagmamasdan si Pag-asa na nasa stroller. Si Max ay tapat na nakahiga sa tabi nito. Bukas ang laptop ni Angela, gumagawa ng isang design project. Biglang tumayo si Max. Sinundan ni Angela ang kanyang tingin. Papalapit ang mga pamilyar na mukha, si Director Reyes, Officer de la Cruz Marco, Dr. Santos at ang head nurse. Surprise visit, nakangiting sabi ni Director Reyes. Masayang sinalubong sila ni Angela. Ikinuwi ni Pag-asa ang kanyang maliit na kamay at ang kanyang halahak ay umalingaw-ngaw sa parke. Nausap sila na parang isang matagal ng pamilya. Ang sikat ng hapon ay mainit na tumatama sa kanila habang si Max ay tahimik na nakbabantay. Binuhat ni Angela ang kanyang anak at ngumiti sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami ni Pag-asa dito ngayon. Maraming salamat. Minsan ang tulong ay dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon, sabi ni Director Reyes. Tulad ng ginawa ni Max. Nagtawanan sila at ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Ito ay higit pa sa isang tuno. Ito ay ang alingaw-ngaw ngang Pag-asa, ang tuno ng isang bagong simula na ipinanganak mula sa desperasyon. Habang dahan-dahang lumalayo ang kamera, nakikita natin ang grupo sa parke. Si Angela, si Pag-asa, si Max at ang kanilang bagong pamilya. Sila ay nagtatawanan, nag-usap at ipinagdiriwang ang pagkakaroon ng isa't isa. At isang boses ang maririnig. Nadala, ne hangin minsan, ang pinakadakilang kaligtasan ay nagmumula sa mga hindi natin inaasahan. At minsan ang nilalang na hindi nagsasalita
ngunit marunong makiramdam at magmahal sila ang pinakamakapangyarihang tagapagligtas. Minsan ang pinakadespradong sigaw ang nagdadala sa atin sa kaligtasan. Tulad ng bida sa ating kwento, kaya mo bang isugal ang lahat para sa isang tao kung mayroon tayong lakas ng loob na kumapit sa huling hibla ng pag-asa sa gitna ng kawalan? Lahat tayo ay maaring makagawa ng malilit na himala. Kung ikaw siya, anong pagpapasya ang gagawin mo? At kung may narinig kang humihingi ng tulong, pakikinggan mo ba sila sa ating paligid? Maraming hindi nakikitang nga boses na humihingi ng saklolo. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mandyaring mag-subscribe at I-like. At ibahagi ang kwentong ito sa inyong mamahal sa buhay. Ay comment din kung saan kayo nanonood. Ang inyong mainit na suporta ay malaking tulong sa amin.